Dear Pinoy Trending Story, tawagin niyo na lang po akong Alex, isang college student sa isang university sa Laguna. At isa po akong proud, fun-loving gay boy, a certified chubbilicious sa klase namin. Ako yung tipo ng baklang palaban, pero may lambing, yung laging may baong chika, at unang tatawa sa sariling bloopers, para lang wag maramdaman ng iba kung gaano kasakit pag tinutukso ka. Pero sa totoo lang, PTS, minsan nakakapagod din maging masaya palagi. Kasi habang pinapatawa ko yung buong klase, ako yung laging pinagtatawanan. Baboy. Ang laki mo, Alex. Kung babae ka, baka cute ka sana. Paulit-ulit, araw-araw. Sa harap ng lahat, tawa lang ako. Pero pag uwi sa bahay, tahimik akong umiiyak sa unan. Ang hindi nila alam, yung mga biro nila, unti-unting nagiging totoo sa isip ko. Unti-unting nagiging dahilan kung bakit nawawala yung tiwala ko sa sarili ko. Pero may isang dahilan kung bakit ako bumabangon araw-araw. Si Leofer, star player ng basketball varsity, matangkad, gwapo, at may ngiti na parang sabay mo nang makakalimutan lahat ng problema. Hindi siya yung tipong suplado o mayabang. Mabait siya. Pero yung bait niya, parang para sa lahat. Kaya hindi ko rin alam kung kailan ko mararamdaman na para sa akin lang yun. Crush ko siya mula first year. Pero alam kong hanggang tingin lang ako. Yung matabang baking laging nasa gilid ng court. Pinagtatawanan siya. Yung kinikiligang player ng buong section. Hanggang isang araw, sa PE class, nagbago ang lahat. Habang nag-i-exercise kami sa gym, nagsimula na naman yung mga bully. Alex, baka mabasag yung floor. Dahan-dahan. Grabe tong si Alex, parang nag-i-earthquake. Tatawa sana ako, gaya ng dati. Pero bago pa ako makasagot, may boses akong narinig. Malalim, matatag, pamilyar. Pwede ba? Tama na yan, ang babastos nyo. Paglingon ko, si Leofer. Tahimik ang buong gym. Hindi nyo ba napapansin kung gaano siya katotoo? Mas okay pa siya sa inyo kasi hindi siya plastic. Sabi niya, sabay tingin sa mga bully. At least siya, hindi natatakot ipakita kung sino siya. Walang nakaimik. Ako lang yung parang natulala. Hindi ko alam kung anong uunahin kong maramdaman. Hiya, kaba, o yung sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Pagkatapos ng klase, nilapitan niya ako. Okay ka lang? Tanong niya sabay ngiti. At doon ko unang nakita yung naungiti na literal na nag-pause ang mundo ko. Kinabukasan, akala ko tapos na yung hero moment niya. Pero hindi. Sa lunch, siya na yung unang lumapit. Pwede ba akong sumabay? Nagulat ako. Pero sabi ko, sige, pero baka ma-judge ka. Tawa lang siya. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Simula noon, halos araw-araw na kaming magkasama. Kasabay ko siyang umuwi. Minsan, sabay pa kami mag-review sa library. Minsan, mag-coffee pagkatapos ng class. Yung mga bully, tahimik na. Pero ako, hindi na tahimik sa puso ko. Minsan, habang nagbabasa siya, napapatingin ako. Tapos pag tumingin siya pabalik, ngumiti lang. Alam mo yung ngiti na hindi mo alam kung friendly lang o may ibig sabihin? Ganun. One time, naglakad kami pa uwi. Umulan ng bigla. Wala kaming payong. Kaya tumakbo kami papunta sa waiting shed. Pareho kaming basa. Humahabol sa hininga. Sabay tawa. Sabi niya, ang saya mo palang kasama ya Alex. Ang gaan mo kausap. Ang sagot ko lang, hindi mo lang alam. Napatingin siya. Anong hindi ko alam? Tanong niya. Ngumiti ako. Sabay iwas ng tingin. Wala. Baka magbago pa isip mo pag nalaman mo. Tahimik siya. Tapos bigla niyang sabi, subukan mo. Pero hindi ko nagawa. Hindi ko nasabi. Kasi natatakot ako. Ngayon, habang sinusulat ko to, magkasama kami sa coffee shop. Siya nagre-review, ako nagkakape. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin. Tapos yung simpleng, uy bakit? Niya, parang tanong na ayokong sagutin. Kasi baka hindi ko na mapigilan ng puso ko.
PTS, ito yung tanong ko. Hanggang kaibigan lang ba to? O baka naman may nararamdaman din siya, pero pareho lang kaming natatakot. Hindi ko alam kung tama bang umasa. Pero minsan, sa gitna ng mga tanong at takot, ang gusto ko lang marinig ay, Alex, okay lang. Kasi ako rin. Nagmamahal at umaasang hindi lang ako. Alex.